Good day guys, so meron tayo ditong project ito. Ayan, tinutulak na boy. Meron tayo ditong urban. Hirap na pumasok ng cambio. Ayan, pag umapak ka, meron siyang tunog na sumisipol, no? Ayan. Pag nag-press ka ng pedal, yeah. Ay, sumisipol, no? Pag press mo yung clutch pedal, may sumisipol sa ilalim. Okay, so gagawin namin dito guys, bababa namin yung transmission para makita kung ano yung problema sa ilalim. Pero possible yan na stock up na yung release bearing. So maraming tunog yung sa transmission na kadalasan sinasabi nila release bearing. Yung pagka inapakan mo, nawawala yung tunog, kadalasan sinasabi nila release bearing. Ngayon dito, papakita ko sa inyo na ito yung issue na release bearing talaga ang may problema. Bababa namin yung transmission ngayon para mapakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari sa loob. Okay guys, so after 30 minutes, nabuksan na namin. Pakita ko nga sa inyo kung ano nangyayari sa ilalim. So yan, natanggal na ni Master Boy yung pressure plate. So makikita nyo, ayan o, okay na palusot na yung release bearing, no? Okay, so sa ganyang issue, walang issue dyan kung replacement o original, no? Kasi ang issue nya nandito. Ayan, makikita nyo, stock up yung release bearing. Ayan, kinain na. So kaya pag ginapa kami yung clutch, tinulak ng clutch port yung release bearing. Ayan, pag dikit nya dito, ay tanggal na. Ayan. So yan yung maingay, no? So yung squeezy sound kanina. Ayan. So labas natin para mas makita nyo. Ayan. Okay, tama to. Okay, so walang tama. Pagka yan na worst scenario nyan, ito, ang worst scenario nito pag nadurog na talaga at tumagilid, tinatamaan tong main drive housing, no? Buti walang tama to. Pero naiwan na din yung yung plastic sa gitna. Ayan, naiwan na. Ayan, dry. Ayan. So ito yung pinakagitna na release bearing, yung lumalapat dun sa main drive housing. So ito yung nagdadry na sinasabi ko pag tumitigas yung clutch. Natanggal na, no? Nabaklas na. So clutch fork, tanggalin natin. Ipakita ko sa inyo sa labas. Okay, so guys, ito yung ating release bearing. Ayan. Ito, sa gitna yan. Sa init, kumalas na, no? Ayan. Sobrang init, kumalas na yan. So disalign na. And then yung clutch fork, kung makikita nyo, dry na dry. Wala man lang grasa dito. Ito yung tinatamaan dyan. Ayan. Ayan, ganyan ang position yan. So buti umabot pa dito, no? Kasi itong sasakyan na to, galing pa to ng Pasig, no? Ayan. Ang clutch nya original, kaso may, ayan, pudpud na rin, manipis na, and then nag-stock up na yung release bearing. Ayan. Okay, so ito kasi UB Express to. Ayan, makita nyo, Pasig Ayala. Ito guys, pagtawag sa akin ito, sabi niya may tumutunog nga daw pag inapakan yung clutch. Sabi ko ibiyahin niya madaling araw para makaabot siya dito. So ngayon, ayan, papalitan natin ngayon ng clutch components yan.
meron tayong original, nakabili na siya. And then tignan natin kung mawawala yung tunog sa ilalim. Then abangan nyo, no? Meron pa kaming kasunod, the same ng trabaho. Magbababa ulit kami ng clutch components. So possible bago magtanghali makadalawa kami. Then guys, abangan nyo, bakit nga ba nangyayari yan, no? So paliwanag ko mamaya. Bubuin muna namin to. Pakita ko sa inyo yung kanyang clutch components na nabili sa Nissan Kasa. Okay guys, so ito na. Ito na yung kanyang clutch disc. So sakto lang din, no? Dahil pudpud na yung lining niya. Sakto lang din yung palit niya ng lining. Yan. Ayan yung original. And then ito yung clutch cover o yung pressure plate. Yan. Original din. Ngayon may problema. Ewan ko ba bakit nagkamali pa, no? Kasa na. Ito yung release bearing na binigay. Yan. So pang NB350. Yan ang problema natin yan. So kailangan natin kumuha ngayon ng original na release bearing dahil pang NB350 yung binigay sa kanya. Kamoto din yung nagbigay na to. Dahil binigyan kayo pang NB350 yung urban yan. Kaya hindi kasi ito walang available sa Nissan Show. Tumawag sa Quezon Hub, Nissan Quezon Hub, tapos pinilalamove lang doon, hinintay namin sa Quezon Hub, sa Nissan Show. Sa kanila may problema kasi may problema di sa Nissan Show kasi mali ang in-order nila sa Quezon Hub. Ganun nga yan. Paki-refund ko na lang to. Ewan ko pwede pang refund ko. Hindi ko pwedeng nila i-refund yan kasi hindi naman natin kasalanan. Dito naman yung resibo sa sige. Okay, so kailangan natin ng release bearing na original. Di-discard tayo. Okay guys, so upon checking, pag binababa kasi namin yung transmission, tine-check na namin yung cross joint yan, no? So upon checking, kailangan magpalit ng cross joint kasi yung movement nyan ganito, yan dapat smooth lang yan. Yan, may kanto yan, dapat ganito lang yan, smooth. So pag may kanto na ganyan, ibig sabihin na dry na yung cross joint yan. So ilasabay natin ang pagpalit cross joint nya dahil pag di mo sinabay ng palit yan, magkakaroon naman ng tunog yan, no? Ayan, lalo pag nadurog yung kanyang mga bearing. Ngayon yung paano magpalit nito, meron tayong separate vlog yan about sa cross joint, no? So hanapin nyo na lang para makita nyo kung paano pinapalitan yan. Okay, so yan, ito na. Ay, nagdagan na ni Boy ng tubig dahil palit kami ng elbow. Okay, so check natin ngayon. Kanina, pag inapakan natin may sumisipol. Yan, wala na. Saka napakalambot na ng clutch. Okay, so good na. Ay, yan, sige. Testingin nyo na. Hop. Ano, malambot o ba? Malambot. Ilang years na matigas. Yung silinyador naman matigas. Mas matigas na yung gas. Okay, si tatay para Pasig pa yan, no? Okay. Pang senior na yung clutch nyo? Pang senior na yung clutch? Oo. Kailangan ko pulikatan ito. Okay. Okay guys, so yan. Lumambot na nga. Ang reklamo pa kasi yan na isa, matigas. So sabi ko nga, yung indication ng matigas yan dahil dry na, no? So, kaya yan nasira yung bearing dahil sa katagalan na rin, nag-dry na rin yung bearing niya, wala nang grasa. Yun ang reason bakit nag-i-stuck yung bearing. Dahil nga mula nung naging urban to, 8 years. 8 years po, no? 8 years na to. 2015. Hindi pa nagpapalit ng clutch components.
isa pa, UV Express yan. Babad na babad sa init yan. Nagapon sa initan yan. Kaya isang reason yan na dahil sa pag-dry ng release bearing ng kanyang grasa, kaya bumibigay yan. Ngayon, tignan naman natin yung isa kung ano naman yung issue, dahil the same silang ibababa ng transmission. Abangan nyo. Okay guys, so nandito tayo sa isang van. Ito naman, ang problema nito, sumasabit daw yung mga cambio. So may sabit na yung mga cambio nya, no? Tingnan natin. Smooth ng makina. Ito naman, ang issue naman nito ay replacement. Maingay. Ang reklamo nito, may sabit yung mga cambio niya, or pag kinakambyo niya sumasabit, or pag kinakambyo niya sumasabit, ano. So tignan naman natin kung ano yung issue sa loob nito. Mataas pa? Ayan, ha? Hindi na, nakas lang. Sakto lang. Okay naman yung lambot ng clutch niya. Ang problema, sinasabi niya na sumasabit. So check natin kung ano yung issue, no? So abangan nyo yan, babaklasin namin transmission. Okay guys, so dito tayo sa ilalim. Nabaklas na namin. Ito, iba na naman yung issue niya. Kaya abangan nyo na naman to. Okay, so yan. So ito naman yung clutch components niya. So replacement. Ang problema niya, maingay. Bukod doon na may sabit daw yung cambio. So makikita nyo, okay naman. Ayan, okay naman yung diaphragm niya. Ito ngayon, yung release bearing, sa pagkahugot ko, may nalaglag agad na. So ito nalaglag. Okay, so dito galing yan. Ayan. So dapat ganyan to yan. Okay, so baba natin para makita nyo. Oh, ayan, lalaglagan. Lalaglagan yung mga lock ng clutch fork sa release bearing, ano. Lalabas natin para makita nyo. Ayan. Paano nila pinasok to? Oh, wala sa ayos yung lock na clutch fork. Ayan, ito gaganito to. Ayan, dito galing yan. Ayan, ayan ang forma niyan. Ayan. Sa kabila ito. So tanggal na yung lock, so malalaglag na yan, oh. Ito nabuksan natin. Maganda pa yung ikot. Dahil medyo madulas-dulas pa, kaya medyo malambot kasi yan, makita nyo basa pa. Okay, so ito na ulit yung clutch components natin. Yung keso knob. So yun yung binigyan ka na ng discount dito? Discounted din? Okay. Okay, so yan, nakompleto na namin. And then, testing na ulit natin. Yeah. Okay. Huwag ka lang crop, tumata mo. Ha? Tago ako, tago.
Malambot. Oh, yun na. Hindi, cambio mo. Ayan. Okay. Okay. Okay na yung sakyan ni ma'am. So, lady driver yan, no? Ayan, pakinggan nyo paano mapang-gasolina na rin. Lumubomba ba? Okay guys, so ito. Dito sa pangalawang binaba natin, no? Makikita nyo. Na problema rin talaga sa release bearing. Nabasag na yung kanyang lock. Kaya ngayon yung laro nito sa ilalim, nalalaglag yung clutch port o yung clutch port hindi ko makapit sa kanya. Magandaan lang, medyo may grasa-grasa pa siya kasi napalitan na itong clutch components ito ng replacement, no? May grasa pa siya kaya medyo malambot pa yung clutch niya. Ang naging issue lang natin, ito talaga yung mga lock niya nalaglag. Ang nangyari, pinalitan namin ng clutch components, diniretso na namin palitan ng original para isang gawaan lang. Yung mga issue niyan guys, sa clutch o sa release bearing, depende yan sa kwento o nararamdaman ng may-ari. Doon ko dinadiagnose yan, kaya medyo matanong ako bago ko baklasin para alam ko kung ano yung gagawin lang, kung ano yung kailangan na pyesa para pag binaklas mo, nandiyan na yung pyesa, naka-ready na. Hindi tatagal yung trabaho. So ngayon, nakita nyo nakadalawang transmission kami, wala pang tanghali, no? Sabi ko nga, alamang kami dyan kasi kabisado na namin. Kasi pagka kabisado mo, wala mo yung ginagawa mo, ano yung quality.